ikalabing-siyam ng Hunyo, taong 1861, hating gabi ng Miyerkules, nang isinilang ang sanggol na siya palang hahamon sa isang imperyo. Bininyagan si Jose sa isang katolikong simbahan sa Laguna ng paring si Padre Rufino Collantes, kasama si Padre Pedro Cazanas na nagsilbing ninong ni Jose. Binibinyagan ko ang batang ito sa pangalang Jose Protasio Mercado Rizal y Realonda. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Francisco, Padre. kumusta ang bata? Gusto mo, Padre? Nakakamanghap yung lola. Napakalaki ng ulo ng batang ito. Alagaan niyo siyang mabuti. Opo, Padre. Maraming salamat po. At balang araw, magiging siyang isang dakila. Sa sarili niya mismong pluma, isinulat niya ang kanyang Memorias de O Estudiante de Manila, kung saan nakasulat ang mga alaala ng kanyang kabataan. Noong si Jose ay 3 taong gulang, tinuruan na siya ng kanyang ina ng alpabeto, dasal at pagbabasa. Isang gabi, binigyan niya si Jose ng isang aklat, El Amigo de los Niños. Sa Tagalog, ang ibig sabihin nito ay ang kaibigan ng mga bata. Ito ang isang aklat, Jose. Tingnan mo kung mabasa mo ito. Jose, hindi mo binabasa ng maayos ang aklat. Mahinig ka sa akin, Jose. May kikwento ako sa iyo. Nakikinig po ko, ina. Batang Gamo-Gamo. Binasa niya ang kwento sa wikang Kastila. Pagkatapos, ikinuwento niya ito kay Jose sa Tagalog para maunawaan ito ng bata. Noong isang gabi, alam mo ba na ang batang Gamo-Gamo pag hindi mo sa kanya ito? Hindi naniwala si Jose sa paalaala ng nanay niya. Para sa kanya, maganda ang ningas ng ina. Ang ningas na iyon ay kumakatawan sa isang mithiin sa buhay. Isang karangalan para kanino mang tao ang mamatay para sa kanyang mithiin, katulad ng munting Gamo-Gamo. At gaya ng batang Gamo-Gamo, siya ay nakatakdang mamatay na martir para sa isang dakilang mithiin. Ngunit, noong siya ay 4 na taong gulang, ang kanyang kapatid na si Concha, 3 taong gulang, ika-8 sa magkakapatid ay namatay. Concha, kapatid ko! Ano nangyari sa'yo? Ina! Ama! Si Concha! Concha! Ina, wala nang gusto si Concha. Concha? Concha! Huwag mo kaming iwan! Concha, gumising ka dyan! Concha! Sa paglaki, malaking papel din ang ginampanan sa buhay ni Jose ng kanyang nakakatandang kapatid na si Pasiano. Bakit lumilipad ang saranggola? Dahil sa hangin tayo papawin sa langit, Pepe. Bakit may tama sa saranggola? Dahil hindi pa rin ito kapag wala. O ito, hawakan mo ang saranggola. Tapalit pa rin natin.
Habang lumalaki si Jose, umupa ang kanyang magulang ng guro na magtuturo sa kanya sa kanilang bahay. Ang una ay si Maestro Lucas Padua. Pinalaunan, isang matandang lalaki, si Leon Monroy, na dating kaklase ng kanyang ama, ang naging guro ni Rizal. Ang matandang guro ay nanirahan sa tahanan ni Rizal at tinuruan si Jose ng Espanyol at Latin. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanyang buhay. Namatay siya pagkaraan ng 5 buwan. Dahil sa angking talino ni Jose, napagkasunduan ng kanyang magulang na ipadala siya sa Binyan, isang mas malaki at maunlad na lugar sa Laguna para mag-aral. Kasama si Pasiano, sumakay sa Karumata ang magkapatid. Pagkatapos ng 1 kalahati na paglalakbay, ay dumiretso sila sa tahanan ng kanilang tiyahin. Sa gabi ring iyon, ay namasyal si Jose kasama ang kanyang pinsang si Leandro. Sa liwanag ng buwan, naalala ko ang aking bayang pinagmulan. Ang aking ina at mga mapag-alalang kapatid na babae. At kung paano naging mabuti sa akin ang bayan ng Calamba. Ang aking bayan, sa katotohanan, hindi ito kasing yaman katulad ng Binyan. Kinabukasan rin noon ay dinala ni Pasiano ang nakababatang kapatid kay Maestro Justiniano Aquino. Ang paaralan ay ang mismong bahay ng guro. Ano ba kung mag-Espanyol? Kaunti lamang guro. May Latin. Kaunti rin lamang po guro. May kayo. Ang pag-aaral ni Jose sa Binyan ay hindi pangkaraniwan. Matataas na marka ang nakuha niya, lalo na sa lengguwaheng Latin at Espanyol. Upang isulong pa ang kanyang kaalaman, ipinadala si Jose para ipagpatuloy ang pag-aaral sa Ateneo. Ngunit, bago ito mangyari, may isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang naganap. Noong isang gabi, hinang-hina ako. Doon ko lang siguro na binilabalak ko siya doon na ako'y patayin at nilalagay niya ng lason ang aking mga pagkain. Sa lalong madaling panahon, ay sudakpin niyo si Teodora Alonso. Sunod ko. Nakakalungkot lang sa sarili ko pang kapatid. May balak lang ng aking asawa. Nakulong sa parusahan ng kanyang inang si Teodora. Ikinalungkot at dinibdib ito ni Jose. Ngunit ito'y nagpalakas ng pagiging makabayan niya. Nasundan ang pangyayaring iyon noong ang 3 sekular na Pilipinong pari ay pinagdiktangan na nagpasimula ng munting rebelyon noong gabi ng Enero 20, 1872. Wala akong kasalanan, mga hayop kayo! Wala akong kasalanan! Ayun nyo na ba mangumpisal? Malamang ay niloko lang din sa hindi ko kaunawaan na tayo. Ang 3 ay inakusahan, nilitis at sinintensyahan na patayin sa pamamagitan ng garote na wala man lamang na abogado o nagdepensa tugon sa paratang na akusasyon. At ang malagim na pangyayari ay naikwento ni Pasiano sa nakababatang kapatid na si Jose at ito'y ikinalungkot ni Jose. Si Rizal ay nagpunta ng Maynila noong Hunyo 20, 1872 upang kumuha ng pagsusulit sa mga aralin ng aral Kristiyano, aritmetika at pagbasa sa kolehiyo ng San Juan de Letran. Hindi siya agad tinanggap sa Ateneo Municipal de Manila dahil maliit siya, mukhang sakitin at matagal nang nagsimula ang pag-aaral sa taong iyon. Si Padre Jose Beck ang naging guro ni Rizal sa unang taon sa Ateneo. Nagawa niyang makapanguna kaagad sa klase sa kanyang mga kamag-aral. Nanalo pa siya ng 1 gatimpala sa kanyang pag-aaral. At noong 1876, nagtapos si Jose sa Ateneo na may pinakamataas na grado sa murang edad na 15. At noong lumabo ang mata ng kanyang ina, minabuti niyang lumipat sa Universidad ng Santo Tomas para kumuha ng kursong medisina na wala sa Ateneo. Ang mga kawalang katarungan noon ay batid ng mga Pilipino at si Pasiano ang may pambihirang plano para kay Jose.
Pagpatuloy mo ang pag-aaral mo, te, ako nang bahalang tumulong sa ating mga magulang at mag-alaga sa ating mga kapatid. Nais ko rin sanang mag-aral ng doktor nang sa kalaunang ako magagamot sa aking ina. Ngunit malaking salapi ang aking gugugulin upang makapagtapos ako dito. Napanghinaan ka ba ng loob sa universidad dahil sa tayo ay mga Indyo? Di ba't napag-usapan na natin ang tungkol sa iyong pag-aaral? Malaking karangalan ang pagkakaroon ng lisensya ng pagiging doktor. Ikaw na mismo makakatulong sa mga kababayan nating kapuspalad. Maraming salamat.